Good day mga ka-Aircon Tech. Ayan, so ipakita lang natin ito kasi merong isang nag-request na ipakita daw natin kung paano gagawin yung kanyang unit na dinala dito. So ang pangalan ng ating customer is ito, si Moises Tabuada. Ayan, shout out kay Sir Moises Tabuada. Ayan, so problema niya, E1 error, compressor, yan yung nilagay niya dito. May E1 error daw siya. So, 3 HP call-in inverter. Ito. Yan. So, subscribe na lang, JDL Electronic Service Center. Okay, so ito yung kay Sir Moises. Check natin yung loob. Yan. Medyo madungis pa yung aircon. Mukhang binaklas lang talaga nila. Pero tingnan natin kung anong problema. Yan, so hindi ko muna ito kinabitan ng supply kasi may sabi nila E1 error. I-check ko na lang ng diretso yung loob muna bago natin kabitan ng supply. Yan. Yan. Ayos. So maaaring may history na ng repair ito. Kasi makikita nyo yung takip oh. Parang nasunog dati oh. Yan oh. Yan. Tingnan natin kung ano problema. So intact naman lahat. Wala namang ginalaw pa dito sa loob. Yan. So kakabit ko muna yung kabitan natin ng supply. Kung anong yan. So sa mga ganito naman, pwede nyong i-input yung ganito katulad dito, coupler yung gagamitin ko. Yan. Compatible naman yung indoor niya sa mga ganito. Importante lang ma-start natin. Yan. Yung coupler super inverter at actually 1.5 lang yan yung ating indoor, pero magka-compatible siya sa indoor board. Okay. Ayan, so kinabit muna natin. Nagkakuha tayo ng tester. Ayan, binuhay ko na yung aircon, yung indoor natin. Pero, mapapansin nyo dito, i-focus mo natin dito. Wala siyang ilaw. Walang indicator. So, maaaring dead set o patay itong indoor na ay yung outdoor board natin. Ayan. So subukan kong sukatan ng input supply. Ito yung input supply natin niya. DC. Ayan ah. Patay yung ating outdoor board. Ayan. So, yan yung i-check natin, yung outdoor board. Wala siyang indication. Wala siyang lumalabas na supply. Yan. Kasi walang ilaw na tayo nakikita. So, alam na natin, patay ang outdoor natin. Dahil meron tayong pumasok na 220 na AC, pero hindi umaandar ang outdoor natin. Yan. So, i-check ko na lang muna. I-off muna natin. Ito naman, ang first step na gagawin natin,
check ulit natin yung fuse. Yan. So ayan oh, makikita nyo buo yung fuse. Teka, bakit natin. Yun. Meron siyang gumamit siya ng dalawang fuse sa loob. Ito yung isa. Yan. Isa. Yan. So parehas buo yung fuse natin. Pero makikita nyo kasi dito sa design ng board natin, para ito tip na lang natin, gumamit siya ng dalawang board. Ito, yung ating pinaka system control, dito nakakabit. And yung isang board, ito yung ating, dito nakakabit yung power supply niya. So maaaring nandito ang problema natin. Yan, ito power supply section niya. Yan. Ito yung power supply section niya, nandito nakakabit. Yung IPM natin na supply ng compressor, ito yan, nandito rin siya. So ito yung control system natin. Ngayon, kung hindi ito nag-supply, naglabas ng supply papunta dito sa ating system, hindi mag-on yung system natin. So wala rin kayo makikitang ilaw dito. And may indicator light yan dito sa likod. So hindi rin siya umiilaw. So maaaring dead set ang ating, ito, yung supply board natin. Supply saka IPM. So pakita ko lang yung isang ginawa natin. Actually, pangalawa na yan na ginawa natin. Ito yung isa, yung galing ng Cavite. Kaya lang natin. Ganito yung board niya. Actually, ito nasobrahan ito sa damage. Ito talagang putok-putok na siya. Ang power supply section natin, ito yan. Yan, itong portion na ito, power supply section. So, yung IPM natin, yan yung binaklas nila dito. Actually, pinaglaruan yata ito ng isang technician, parang pinagpraktisan bago na bitbit sa atin. Yan. So ayan yung power supply, and meron siyang indicator light na ito. So kapag nag-on ang supply natin, umiilaw yan, yung kulay green. Ito yan. Yan. So ito walang ilaw, so maaaring dead set yung ating board. Yan. So sa ganito naman, first step, i-check natin yung ating, katulad din ito ng mga 3-tanner natin. Actually parang kinompress lang o pinaliit lang ang board nito, and ginawa siyang DC inverter o DC yung ating pan motor. So meron na yata akong nailabas nito. Yung nakaraan, yung F5 error, ganitong board din yung ginamit niyan. Then doon sa 3-tanner natin, gumamit ng diode na nakahiwalay. Kung natatandaan nyo, yung mga nagsusubscribe at nanonood ng video, meron siyang ginamit na diode. Ito, ang ginamit yung diode, ito, yung nasa portion na ito. Yan, ito yan. So, i-check natin yan. Yung pinanggalingan ng input natin na 220, papasok yan dito. And, dumaan lang yan dito sa ating relay. So, yung relay natin nandito sa isang, yan. So, hindi mag-on yung ating relay kung patay itong supply natin. Yan. So mag-on lang ito dahil meron tayong dinaanan na isang, ito, yung tinatawag natin na PTC or yung posistor natin. Ito yan. Yan. Ito yung PTC or posistor. Yan yung ginagamit, hindi pa magsuswitch on yung ating relay. Yan. Posistor o PTC. Yan. Kaya para magkasupply yung ating, yan, yung power supply section natin. So sa ganito, i-check natin yung pinasukan na input. Yan, so may 220 tayong pumasok doon. Hindi naman pumutok yung fuse natin o hindi naman nag-open. And hindi to katulad ng isa, pwede nating i-jumper kaagad yung relay ha. So gumamit siya ng PTC bago siya pumasok dito. Yan. So isasaksak ulit natin. Ay teka, pwede na natin palang direct to, hindi ko nagagamitan ng supply. Diretso na kaagad kayo dito sa supply na ito. Yan ah. Itong section na to. Yan. Diode ito. Yan. So diretso na kaagad kayo dito ng pag-check. So ayan. I-reverse natin. Positive, negative. So good siya dito. Yan. Pumalo. Pumalo. And i-reverse natin. Yan.
So wala naman. Wala siyang shorted. Pero itong dalawang paa, ayan o. Reverse natin. Yun. So kaya hindi nagsuswitch yung relay natin at hindi nag-on yung ating power supply dahil yan o, yung shorted doon sa ating diode. Yun. Yan. Okay, so ipapakita ko yung diode na good Ito. Ganito yung diode na yan. Yan. So may 4 siyang paa. Kakalasin ko muna and para maipakita sa inyo ha. Okay? Yan. So, lagyan ko muna ng pansamantalang LED para madaling malusaw. Yan. So, ito yung diode, oh. Okay? Pakita ko lang sa inyo mamaya kung paano natin i-test. Yan. So, lipat lang tayo doon sa lamesa. So, ayan, meron tayong dalawang diode dito. Ito yung tinanggal natin doon sa unit. Then, ito yung good na diode na gagamitin natin. So, papakita ko lang sa inyo para makita nyo na kung alin yung defective. So, unahin natin tong defective na na-check natin doon. So, ayan. Bridge diode ang tawag dito. Ayan o. So, mapapansin nyo. Ayan. Wala siyang galaw. Nakikita. Ayan. May focus mo lang yung tester. Ayan. So, hindi siya gumagalaw. And, ito yung good diode natin. Parehas ng posisyon. Ayan. So, hindi rin siya gumagalaw. So, i-reverse ko yung test prod natin. Dito tayo sa defective na na-check natin. Yan, pumalo. Pumalo din siya. Pumalo siya. Dito tayo sa kabila. Ayan. Pumalo din siya. Pumalo din yung tatlong paa. Ilipat natin doon sa kabilang paa. Yun, pumalo siya. Pumalo din. Dito wala. Yan ah. Meron, wala. Yung isa, meron, wala, wala. So, dito tayo sa pangalawang paa, ay pangatlo. Yan, pumalo, hindi pumalo, pumalo, pumalo,
hindi pumalo, hindi pumalo. So ito. Yung isa, saan ba yun? Yan, wala din. Then, dito. Yan o. Pumalo siya. Yan, parehas ng posisyon. Teka, baliktad. Yung, ito. Pumalo. Pumalo din siya. I-reverse natin. Pumalo din siya. Yung kabila, wala. Ayan, nakita nyo na ang diferensya. Pumalo ito. Yung isa, hindi. So, mapapagkamalan nyo pa rin kasing good kung hindi nyo siya iisa-isahin yung apat na paa. Ayan, oh. So, dapat yan, wala siyang palo. Ayan, pag ni-reverse natin, ayan, oh, meron. Tingnan nyo yung kabila, yung good. Pumalo siya. I-reverse ko yung test prod. Wala siya. So, ibig sabihin, may shorted siyang pin. Pero kung ititest mo lang at hindi mo alam kabisadong itest yung diode, mapapagkamalan mong good pa rin yung diode. Yan. So, yung dalawang paa lang. So, yun lang yung pagkakaiba niya. Ayan. So, okay na. Malinaw na tayo dyan. Ang problema natin, yung isang diode. So, kung hindi mo alam itest at hindi nyo naaral pag-check nito, mapapagkamalan yung good pa yung diode. Pero, pinakamaganda sabi ko nga sa inyo, gumamit kayo ng isang reference. Bunutin nyo, gumamit kayo ng good, gumamit kayo ng defective. Tapos i-compare nyo para matutunan nyo. Kasi medyo mahirap talagang ma-memorize o matandaan kung paano ito ititest. Lalo na kung hindi tayo dumaan sa basic electronics. So, gano'n na lang ang gawin natin dahil wala naman yatang school ngayon na makakapagturo ng paraan ng pag-check nito. So, gumamit kayo ng isang defective, gumamit kayo ng isang good parts. And aralin nyo kung paano i-test. Kung ano yung pagkakaiba ng defective dun sa good part. So yan, nakita nyo na pagkakaiba. Ulitin ko lang ulit. Yan, pumalo siya. Dito sa isa, hindi. I-reverse ko yung test prod. Pumalo pa rin siya. Doon sa kabila, so pumalo. Pag ni-reverse, hindi. Yan. So, ibig sabihin, magka-short yung dalawang paa na ito. Compare nyo dito sa isa. So, 4 kasing diode ang laman nito sa loob. Yan, teka, kukuha ko ng, tingnan ko kung may drawing ko ha. Ayan. So, ang laman ng diode natin na yan, kaparehas din ng isang ginagamit natin. Parang naituro ko na. Yan, 4 yan, square. So, meron siyang diode. Meron siyang diode. And tama ba? Yan, kahit ako nalilito. Yan. So yan yung sign ng diode natin. So ito yung negative, ito yung positive. Then ito yung AC. Yan ha, AC. AC. Ito yung DC. Negative. DC, positive. So, dun sa 4 na diode, 4 na diode kasi ang laman yan, dun sa 4 na diode, meron siyang isang shorted. So, maaaring ito yung nag-short sa kanya. Yan. So, 3 diode lang yung nati-check natin na good. Yan. Yung 3 lang na yan. Shorted yung isa. So, ibig sabihin, kung maglalabas siya ng DC, papunta doon sa ating capacitor, so may shorted tayong isa. Hindi siya magtutuloy. Kaya wala tayong ini-out na DC dito. Yan. Doon sa ating positive and negative. Ito yung input natin. Yan. So may pumasok tayong in, pero wala tayong i-out dahil short yung isang diode na to. Okay. So malinaw na tayo dyan. So hindi pumutok si fuse dahil may isa lang diode na nag-short dito. Hindi niya na-detect yung shorted na diode na yan kahit may pumasok tayong AC dito. Ang nakaka-detect yung output na papasok dito. Okay, kapag naging converted to DC na siya. Yan, okay na, maliwanag. Meron tayong AC pumasok, pero wala tayong DC na nilabas. Dahil, shorted yung isang diode natin. Okay, malinaw. Kahit gabi ngayon, malinaw pa rin. Yan. So, defective yung isa, kakabit ko yung isa. Okay, babalik ako sa unit.
Ayan. So, ito yung good na diode na ibabalik natin. So, hindi naman kayo malilito kung nagpalit kayo ng original dahil yung pin nito, merong mas maigsi o malapit na paa compare dun sa dalawang dulo. Mas malayo. So, hindi kayo mababaliktad ng pagkakabit. Ayan. Okay. So, ayan. Ganun lang kasimpleng ikabit. Babalik natin. Ikabit natin ang boss, paabot ng isang ating ano dyan. Phillips screw, boss. Yun. So, may assistant kasi ako dito eh. Si Boss Marlon nandito. Yan. Okay. So, balik natin. IPM. Yan. Importante mailapat ng maayos ito ha. Lalo na yung IPM IC natin. So kung hindi nyo nailapat ng maayos, maaaring masira. Yan. So sa ganito naman, hindi nyo kailangang magpalit muna kaagad ng board kasi napakamahal nitong board na ito. Kung i-repair naman natin, kung medyo minor lang naman ang defect, yan, pwede pa naman. Yan. And kung hindi man natin ma-repair yung board, importante lang alam natin kung alin dito sa dalawa yung defective. So hindi naman tayo pwedeng basta papalitan na lang kaagad natin. So sayang naman. 1, 2, 3. Baka makatulad dun sa isang yung nauna nating inilabas na medyo nalakihan ng gasto sino nga ba yon? Si F5. Nagpalit ng board, nagpalit ng pan motor, pero hindi pa rin nila. Ang problema lang pala ay galing lang sa sensor. So napalaki sila ng gastos dahil pinalta na lahat ng board. Pero ang problema, baliktad na sensor lang. Hindi ko na mention yung pangalan kasi hindi pa bumabalik eh. Okay. Yan. Okay na. Ikabit na natin. Teka, hihinang na lang natin. Diode. Yan. So, lagi nyo i-double check ito kung maayos o tama yung pagkakakabit ng mga screw. Dapat medyo mahigpit na para lumapat yung ating parts dun sa ating pinaka heatsink. So ayan, hinang na natin. Yun. Ayos, medyo mahaba lang tong video natin pero pagtiyagaan nyo na. Yan, para makita nyo ng buo. So, yung video kasi na ginagawa natin, hindi na namin ini-edit to kung ano yung nilabas namin na video. Yan yung mapapanood nyo. Yung may mga portion lang kami na pinapas forward. Yung pagkakalas ng tornilyo, so pinapas forward na lang namin. Pero dun sa mga ano, wala nang edit yan kung ano natin binuksan. Yan. So, ito yung na-determine natin kanina na shorted. Ayan, oh. Reverse natin. Yan, wala na yung shorted, oh. Yun. Yan, wala na. Okay na. Wala nang shorted. So, i-check na lang natin ngayon kung aandar na. Medyo mahirap tayong mag-voltage reference dito dahil nasa ilalim, nakataob yung board. So, hindi natin basta may papakita yung voltage reference natin. So, boss, pakisaksak. Yan. So, may assistant ako na sasaksak ng ating
Yun. So dito, makikita nyo, nag-on na dyan. And makikita nyo na yung indicator light, oh. Ayun, oh. Yun. Nagbi-blinking. Yan. Okay. So, maaaring good na ang unit natin. Naikabit na natin. So, wala naman tayong tinanggal dito. Nakakabit naman lahat. Maliban doon sa tinanggal nating diode. Ayan. So, normal. Pagka ganito yung blinking ng ilaw, makikita nyo na kagad normal. So, hindi na lang ako magbo-voltage reference. So, ang voltahe naman ito, 3 voltage din lang ang requirements niya sa output. So, yung 15 volts, 12 volts, and 5 volts natin. Yan. Kung medyo matyaga kayong mag-repair, nakikita nyo yung mga voltage reference niya. Nakasulat yan dito sa ibabaw. Dito na lang natin ipapakita sa isang defective. Yan. So, antayin na lang natin umandar yan. Ayan, oh. Kung makikita nyo ito, ayan, oh, may mga voltage reference yan. Yan, naka-arrow. So, dyan yung itutusok yung test prod natin. Yung test point natin. Ayan, oh, may 3.3. May 1.8. So, dumaan na ng mga regulator yan. Kaya ganyan. Nakikita nyo na. Ayan. So, naka-indicate yan dito sa board. Ayun, yung 15 volts natin ng IPM. Ayan, oh. Ayan. So, makikita nyo na kagad yan dyan sa board. Ayan, oh. Mayroon siyang 1.8. Pero dumaan na ng system yan. Kaya medyo mababa. 1.8 na. Ayan yung supply ng ating pinaka-memory. Ayan, oh. 3.3. Yan. So, dyan nyo na lang itutusok yung ating test point o test prod natin kung nagbo-voltage reference kayo. Yan. So, okay na. Normal na. Antayin ko lang umandar yung ating compressor. So, ayan. Umandar na yung ating unit. Ito. Ayan. Nakatape pa pala to. Ito, bumomba na rin yung compressor natin. Yan, ah. Yan, meron na siya. Maandar na. Yan, okay na. So, solve na yung problema natin. Boss, pakipatay na ng unit. Yan, so i-off na lang muna natin. Yan. So, naririnig nyo naman, yan. Yan. Okay na. So, yan lang, ganyan lang kasimple gawin yung ating 3 HP na 3 HP full DC inverter na itong 3 HP natin na ito dahil DC ang fan motor natin ng outdoor. Yan. So, solve na yung E1 error natin. Ganun lang kasimple. Pinalitan lang natin ng isang diode. Pero importante lang doon, alam nyong i-check yung diode natin. So, okay na ito. Yung kay Sir Moises Tabuada. Yan. Kay Sir Moises Tabuada, okay na ang unit. Okay?